Itinuro ng Panginoong Kristo na sa pagkakasal ay pinapagsasama ng Diyos ang lalaki at ang babae upang maging isang laman lamang sa paningin ng may kapal. Una, sabi niya lang, hi kapatid. Kasi nga, yun, iglesia. So, hindi ko naman pinansin kasi busy ako mag-K-drama. Parang wala na din time para sa ganun kasi nga, mga ilang beses na din sa relationship. So, parang ayoko na. K-drama muna. Oo, pandemic siya. Nung time na pwede nang lumabas, nag-decide akong pumunta sa kanila. Mahal, I promise to give you the freedom to be the successful girl you always wanted to be. But know this, in this journey, I will hold your hand. I will always be there. So don't be afraid to follow your dreams. Dapat nating alalahanin kung gayon na ang pag-aasawa'y itinatag ng Panginoong Diyos para sa kapakinabangan at kaligayahan ng mga taong kanyang nilalang. Hi, mahal. Mahal, maraming salamat sa mga panahon na akala ko ay wala ng pag-asa. Ikaw sa tulong ng Ama ang nagpakita sa akin na meron pa. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at ito'y dinala niya sa lalaki. At sila'y binasbasan ng Diyos, sa kanila'y sinabi ng Diyos, kay magpaalalakin at magpakarami. Maraming salamat sa mga panahon na hindi tayo nagkakaunawaan, hindi kasubuko. Maraming salamat sa laging pagsama sa akin, sa saya at maging sa lungkot. Hindi man perpekto yung relasyon natin, pero hindi yung naging hadlang para bitawan natin yung isa't isa. Nagustuhan ko sa kanya yon kasi kahit busy siya sa trabaho, hindi siya nag-skip na puntahan kami. Ako, ganun. Ang bawat umaga, ngunit nariyan ka na. Pinakita ko lang kung paano ako rumispeto sa magulang niya, ganun, sa mga kapatid niya. Sabi na nga, Na-amaze kasi tangkad ko nga daw, ganun. Tapos nagulat nga din yung mama niya kasi nagpapunta siya ng lalaki doon. First time? First time na. Mukha siyang rider. Mukhang lalo mo rider. Ang sama eh. ang pusong magpinta. Kaya't hindi ang babae, ni ang lalaki, ang siyang dapat magkaroon ng kapangyarihan sa isa't isa, kundi ang mga batas o kautusan ng Diyos sa pag-aasal. Ibot sa'yo, may saysay na bawat kulay at tinta. Sa'yo ko lang nakuha, pagmasdan ang saya. Huwag kayo patalo sa mga. Nakaugit ang iyong lagdam, kay ganda. Ito na yung inaantay mong araw. Bagamat medyo nagtagal, ito na yon.
Kaya good luck na lang sa panibagong buhay. Mahalin mo yung asawa mo. Maging mapagpasakop ka. Gaya ng itinuro sa atin na mama at ni papa. Gawin mo lang yan. Kung ano yung natutuhan natin ng bata tayo. I-apply mo lang. At good luck sa inyo. Ha? Love you. Wagas, natutunan ang pusong magpinta. Ang pag-ibig mo ang obra, sining ng buhay. Thank you. Sana sa pagsasama natin, natiis mo ako at titiisin rin naman kita. Mahal na mahal kita. I love you. Bawat kulay at tinta, sa'yo ko lang nakuha. Pagmasdan mo ang saya, nakaugit ang iyong lagdang. Ngayon, hindi mo na kailangan magbiyahe mag-isa dahil kasama mo na ako sa lahat ng biyahe mo. Hindi mo na kailangan puntahan ako araw-araw para magkita lang tayo. Dahil araw-araw kasama mo na ako. Kailambing ang iyong gabay, sa bawat kumpas ng kamay, tila parang awit. Ang bawat habi, sumasabay ang langit. Natutunan ang pusong magpinta. Sa harap ng Ama, nangangako ako na magiging mabuting asawa mo. Dumating man tayo sa mga pagsubok, pinapangako kong andito lang ako lagi sa tabi mo. Sa mga pagtupad sa ating mga tungkulin, kasama mo ako, sabay tayong tutupad, magpapakasigla pa sa ating mga tungkulin na bigay sa atin ng Diyos. Na bawat kulay at tinta, sa'yo ko lang nakuha. Pangako ko sa iyo na gagampanan ko yung pagiging asawa ko sa iyo. Yan, gagawin ko lahat para sa iyo. Mahal na mahal kita kahit sa anong sitwasyon pa tayo dumating at kung saan man tayo dalhin ng ating kapalaran bilang mag-asawa.